Bago ko lang po sa inyo ipasilip yung pagiging feeling model ko, gusto ko lang po sa inyong ipakilala kung sino yung mga dahilan kung ba't sa dinami-dami ng mga nag-aalok sa akin ng endorsements, ito ang napili ko. Hanip sa yabang, ano? Teka, listen ko muna tong aking magandang face mask. Baka hindi nyo ako naririnig eh. Upper mask yan. Dito, endorsement kagad. Hindi, pero sa totoo lang seryoso. Ako honored, saka nagagalak na ako ang napili nila. Lika, pakilala ko sa inyo. So, yun, eto na yung mga bossing natin. Mga katulad kong gwapo. Boss Jonathan So. At saka ito si Kuyang Carlito, makadangdang. Ay. Mukhang pinaghandaan niyo ako ng kape, boss, Hindi, batiin niyo muna yung mga ka-tune in natin. Magandang umaga at magandang gabi sa inyo lahat. Ayan, tama. Kamusta po kayo lahat, mga ka-tune in? Ayan. Katonye. Itong ating kwentuhan ngayon, mga bossing, medyo lalagyan natin ng konting twist, ano? Alam ko naman, kahit nakapikit kayo, na ikukwento nyo sa maraming tao yung history ng kumpanya, no? Pero ngayon, payag ba kayo na parang may quiz tayo dito? Medyo kinakabahan, pero sige, Pwede naman mga opya. Kung sa bagay. Sige, kailangan natin ng whiteboard. Whiteboard. Yan. At saka marker. Ito. Tama naman. Boss. Gusto ko lang sabihin, pogi ho pala kayo sa personal. Birds of the same feather flock together. Pagka gwapo din ang mga kabarkada. Ito ang bromance quiz. Ayan. Kaya walang kopyahan, Okay, unang tanong. Kailan at saan kayo nagkakilala? Pakita na yung mga sagot. Kindergarten sa may Sakya. Ito yung school namin. Sakya yung school. So hindi na natin matandaan yung taon talaga. Kindergarten years, Mga 1990. Actually, kinalimutan ko na para hindi ko na maalala yung edad natin. Edad. Hoy, parehong tama ang sagot, very good, Alang kopyahan. Baka nagkopyahan pa tayo dyan, boss, Kanina, nung pagkakat. Pero, paano kayo nagkapalagayan ba ng loob? Kumbaga, tinabihan mo na yung magaling. Hindi, pero siya bang top notcher? Valedictorian kasi ito. So, siyempre, sabi ng mga tito ko at saka parents ko, lumikit ka sa mga matatalino. Ang biyaya, channel yan Diba? Okay, puntahan na naman natin yung Siomai King. Kailan o anong taon nagsimula ang Siomai King? Andali. So, ano pala? 2006. So, 14 years na pala ng Siomai King? 14 years na. 14 years. Ba't ba Siomai King? Pagka nasa early 20s ka o bata-bata ka pa nun, gusto mo lagi, ikaw yung number one, ikaw yung hari. Tsaka mabilis tandaan, Katonye. Pag sinabi mo, Siomai King, yun na yung binibenta mo, Siomai na. Mas mabilis tandaan ng tao. Madali ba kaagad nung nag-umpisa kayo? Nung simula, siyempre, mahirap kasi ang course namin programming, computer. Tapos nauwi, magsusyumay. Definitely, mahirap. Nakakatawa, pero noong time na yon, learning process. Pero napansin namin dalawa, basta gusto mo yung ginagawa mo, mapapag-aralan mo yung mga bagay-bagay. Along the way, nung ginagawa namin siya, syempre hindi siya mabilis. Natuto na lang din kami through experience tsaka sa mga payo ng tatay namin. Siguro, in a way, kahit na pati nga yung Katonye, pagluluto ng siomai, marunong kami. Magbuo ng cart, marunong kami. Kaya namin gawin yung siomai sa kamay. Talaga? So, nakakatuwa naman. May naalala ko nung Katonye. There was a time na hindi pumasok yung magde-deliver ng L300. L300 pa noon, 2006. Kami nag-deliver. So, hindi overnight. Akala kasi na iba, magic Yun ang kala ng iba, nakikita na lang nila yung resulta. Bago pa man naging malaking business sa larangan ng karir, saan kilala si Boss Joe? Ayun ang sasagutin ni Sir Carlito. Saan siya kilala bago itong negosyo? At saan naman kilala
si Boss Carlito? Ito talaga kilala to. Ito. Genius. Genius. Genius talaga to kilala. Ito magaling talaga ito magbenta. Pero sa totoo yun, alam mo ba nung first time kita nakita, sabi ko, Yun ang datingan niya. oo, ang totoo, ang tawag ng iba doon, nerd. Parang nerd, medyo nerd dito si Boss Carlito, ano? Pero tama Nerd pala. na guwapings. Nerd na guwaping dahil sa kita mo naman. Buti hindi ka nag-politiko, Boss Jo? Pero pagka-presidente ka na. Nadamay tuloy ako. Naibalik eh. Okay, balik tayo sa show making. Kanina binabanggit natin yung hirap nung umpisa, ano? Pero ngayong lumaki na yung negosyo, ano yung mga challenges? Siguro kahit na top of mind lang. Ito. Delivery. Ito problema talaga ng marami to. Delivery, tama. Lockdown. Ito, may kinalaman din sa delivery to, yung employee safety. Ang bigat. Gaano kalaki yung... Kasi nung umpisa, wala naman tong online franchising ng showmaking. Gaano ka bigat ang tama sa inyo nung pandemic? Nagsara yung mga branches namin, Katunying, nung lockdown. Mga gaano karami bang carts yung latag sa buong Pilipinas nun bago mag-lockdown? Nationwide, mga 1,000 Mga 1,000. Tapos sarado lang yun lahat. Kailan pumasok sa isip ninyo yung online franchising? End of May. End of May, okay. So parang nasa 2 buwan na yung lockdown nun, no? Kumbaga, doon ko napatunayan na kaming dalawa na kahit anong galing at talino mo at anong plano mo, pagka ang nasa taas ang gumalaw, hindi ka na makaporma. Honestly speaking, nung panahon na yon, ang pinakaunang concern namin, hindi tayo hipokrito. Yung negosyo, gusto mo magtuloy, ayaw mong bumagsak. Pangalawa ron, siyempre, maiisip mo rin yung dami ng tao mo na umaasa sa'yo. Nakita nyo ba, kumbaga dumating ba sa punto, siguro ikaw, Boss Carlito, no? Naisip mo ba na babagsak na tong negosyo namin, itong kumpanya namin? Nung mga panahon na March, April, ano lang kami ni partner ko, talagang palagi kami magkausap na isang biggest fear namin, syempre, yung binild mo for the past 14 years. It can parang mawala lang sa loob ng 2 buwan, di ba? Nagkausap kami, kailangan namin magdasal, mahingi ka talaga kami ng alam mo yung kaliwanagan, ng kung anong ng bagay pwedeng ipagkaloob lang sa amin. Kaya nung dumating yung idea, masaya, alam mo totoo, lagi kami nag-uusap, swerte talaga kami sa panahon ngayon. Maraming mga tao o kumpanya nahihirapan, pero kami nakaka-survive tayo. Nakaka-survive hindi lang kami, pati yung mga pamilya ng mga tao sa nagtatrabaho sa amin. Kaya every single night, kaming dalawa grateful lang kami palagi sa kung anong meron, lalo na sa time na to. Labutan ako doon sa kwento nyo, ha? Kasi ang natutuwa ako doon, Boss, if I may interrupt, no? Natutuwa ako doon sa kwento na yun, na habang nagpo-problema kayo during that time, ang iniisip nyo, yung mga tao nyo, saka yung pamilya nila, hindi ba, ate mo, hindi ba kwan yun? Hindi ba magandang damdamin yun? No? Kaya ang blessing pa ron, Katunying, is walang na-layoff. Yun ang unang-unang goal nung nag-usap kami. Wag muna natin tignan yung pagkakakitaan. Ang importante, walang ma-layoff sa tao natin. Okay, yung mismong online franchising, paano nabuo ito? Ito talagang pandemic na to. Mapipil mo talaga pag na-survive mo, blessed talaga yung pakiramdam mo. Lahat ngayon online na. Sa balita mapapanood mo, online selling. Patok ngayon. So maiisip mo ngayon, ano kaya? Doon ngayon, online franchise. Doon nagsimula na. Parang unang-unang problema na nito, sigurado, yung tao di makakalabas. Kasi lockdown eh. Diba? Pero ang tao, pag-usapan natin nun, gusto nilang kumita. So naisip namin na paano kikita tong mga na layoff, na walang trabaho, OFW na pauwi, na di sila lalabas ng bahay. Yun ang una. Pangalawa, pre, di ba? Siyempre, kapital. Diba? Ano pinag-uusapan natin?
Eh, yung kapital, siyempre, pag nag-franchise ka, kamahal naman talaga. Napakamahal, Daan libo, di ba? Oo. So, kaming dalawa, nag-isip kami, kailangan yung abot kaya lang nila. So, ang kailangan lang talaga nila dyan is mag-post at mag-share. Pag may bumili sa kanila, meron silang komisyon, around 20 to 30%. Then, kami na bahala sa delivery. Kami bahala sa production, sa manpower, sa inventory. Yung komisyon, papasok na lang sa e-wallet nila. Ang tindi nun. Ano? Ito ba'y first of its kind sa mundo ng, andito sa Pilipinas, halimbawa? Actually, sa tingin namin sa mundo ng franchising worldwide, kami yung nakauna na makagawa. Totoo. Yun ang sobrang blessing na in-encourage din namin yung mga ibang franchising ngayon kung nahihirapan din sila. Ito ang puntahan nilang ruta. Marami pa silang matutulungan kasi ang concept nito talaga, Katunying, earn from home. So to wrap it up, yung online franchise naging instrumento para makatulong sa mga raming tao na nawalan ng trabaho kahit nasa bahay lang. Nasa bahay, safe. Yung safety nung Pwede kang kumita nasa bahay ka. Yung online franchise, simple siyang gawin. Napakasimple. Importanteng tanong to medyo dapat paghandaan nyo ang sagot at dapat maganda sagot nyo rito. Na kinakabahan ako dyan. Pero ito, kalimutan nyo magkakaibigan tayo. Ito tanong, bet nyo naman ako na pagkatiwalaan bilang endorser ng Showmaking online franchise. Pack up na tayo. Katunying, sinabi mo naman kanina na kahit pa paano matagal na tayong magkakilala, magkaibigan. Alam nyo, totoo lang, bilib ako sa simplicity mo. Yung mga nanonood din ngayon. Pagiging simple niya kasi tunay man siyang tao. Meaning, kung paano mo siya kausapin, paano siya makitungo, yan na siya. And alam naman ng lahat at nakikita sa'yo, Katunying, na malapit ka talaga sa tao. Saka tumutulong ka. Bilib din kami sa kanila. Yung tulong mo sa tao. Yung tulong. Salamat. Nako, nakakataba naman ng puso yan, no? Nagutom tuloy ako. Kaya sa mga viewers ng YouTube ni Katunying, yung extension ng endorsement mo, ilibre mo na yung kasunod. Oo, tama. Yes! Wow! Ito lang yung sinasabi ko, nung paman, nag-uusap na kami nito si Boss Joe. Talagang, siguro yun ang may pagkakapareho tayo pagdating sa bagay na yun Yung laging nasa isip yung paano ba yung mga tao. Ito, walang bola, pare. Medyo lang. Konting bola lang. Pero sa lahat ng, sa lahat ng pagiging journalist mo, talagang believe kami sa credibilidad mo at pagiging patas mo. Let's drink to that. Diba? Online franchise, Katunying. Okay, mabilisan na lang. Balik tayo doon sa mga bonus question na lang to, boss. May test pa rin. Mabilisan lang to. Sino ang kuripot? Dali niya, no? Dali niya. Sino ang galante? Siyempre, given naman. Given. Galante rin naman to. Honestly, yung pagiging kuripot niya, yung tamang pagtitipid. Ito kasi, como may dimples, hindi na gumagastos pag nanliligaw. Ako, medyo kailangan konti pang forma, tsaka kailangan ng konting ayuda. Partner, wow! Sino ang laging late? Hindi na. Tatanong mo pa ba yun? Kanina lang late ako. Kanina lang late ako. Sino ang matakaw sa pagkain? Parang hula. Ako din yan. Pero hindi ka tumataba, ha? Exercise. Siyempre, JC Premier Products. Ay, kung sa bagay, oh. Promotion na OmniFit. Oo nga. Wala pa tayo dyan. Eto, sino ang habulin ng chicks? Ako na ngayon. After ng YouTube na to. Narinig na nila. Narinig na sino galante. Okay. Sandali.
taken na po kami. Ayan. Lilinawin ko lang sa dalawang camera, taken na. Talagang ang laki ng nagawa ng pandemic eh. Natututo na kaming umamin Ah, at maging honest. ayan. Taken na ha, yung mga... Taken na ho kami. Yung mga nagpapalipad hangin dyan, yung message na message, tigilan nyo na yan. Yeah. PM na lang po. So, bago lang natin tapusin yung huntahan natin kasama yung mga bossing, alamin lang natin kung talagang kilala natin ang ating produkto. Ha? Kaya meron tayong siomai blind taste test. Pero hindi kami magtatakip ng mata, ha? Wala lang marka yung siomai. Halika, sama kayo sa amin. Ito na yung ating taste test. So, ito hindi natin pare-parehong kilala ito, boss, ha? Ito yung inihanda ng ating staff. Hindi ko alam kung alin ang siomai king dito. So, ito tawagin nating brand A, brand B, brand C. Okay. Wala ba tayong chopsticks yan? Nasaan toyo? Ito na ba yun? Hindi, dito yan. Hindi. Parang ako nga rin eh. Hindi, parang hindi ito eh. Okay. Ako na mauuna. Ang sweet. Bayaw. Ito, ako muna. Parang hindi ito. Hindi din. Hindi ito. Magkakaalaman dito. Tama-tama, hindi pa ako naglalunch eh. Ginugutom tayo nito mga to. Lasa-lasa. Yung... Lahat pala yun ang inuuna ko kasi parang naalala ko pa yung lasa ng dalawa eh. Hong Kong siomai yan. Alam nila, hindi pwedeng linlangin. Sarap, no? Masarap. Grabe. Hindi, pero boss, totoo naman. Kapag kayo isang produkto ini-endorse mo, hindi mo gusto, mahiya ka sa sarili mo. Di ba parang ganun, no? O, meron pa tayong susunod, ha? So, itong titikman natin na ito, boss, ito ay Japanese siomai. Pero hindi lahat ng brand ay may Japanese siomai. Ang Siomai King, may Japanese siomai. Titikman ko lang itong pangalawa. Nasarapan ako eh. Baka mamali ka, pare. Kailangan mo natin. Anong, mas masarap yung una. Ah. Tama ba? Ito hindi dahil sa nangopya ako pero masarap talaga to. Iba talaga yung lasa, texture, amoy, pati pala amoy ng siomai. Bago lang po kami magpaalam, no? Malamang marami sa nanonood sa atin ngayon na siguro nag-iisip paano ba magtagumpay. Alam naman, napag-usapan natin ngayon, wala namang overnight success eh. Siguro mensahe muna sa ating mga kababayan na gusto rin sundan ang yapak nyo bilang mga entrepreneur. Munting maipapayo ko sa inyo na kung gusto mo talaga maging successful, no, talagang walang shortcut. Hindi talaga totoo yung shortcut na yan, overnight success, walang ganyan. Kailangan mo pa rin, tulad ng lahat ng tao, kailangan mo ng sipag, kailangan mo pagtyagaan yung bagay na gusto mong makuha. At wag mong kakalimutan, nasa taas ka lagi. Yan lang. Makukuha mo yung successful person. Thank you, Sir Carl. Katunying, first, bago ako magbigay ng mensahe, pasalamat lang kami sa iyo sa opportunity rin na to, sa masaya actually, and gusto kong palakpakan, number one, aside from you, ang iyong misis, napakagaling. And thank you talaga. And for all na alam ko na maraming nawalan ng trabaho, maraming na OFW yung umuwi, maraming na layoff. Ang payo ko, katulad din ng payo ng aking partner na napakatotoo nun, sipag, tiyaga, pasensya. Kahit
saan tayo dalhin sa panahon na to, kailangan lang maniwala tayo sa nasa taas. Humingi tayong tulong sa Kanya. Yun ang pinakamapapayo ko. And from there, the blessing will follow. Mabuti nga nasabi mo yan, boss. Ano? Tama-tama. Yung mga online franchises natin na nanonood ngayon, ano naman yung gusto niyo po sabihin sa kanila? Gusto kong sabihin sa kami ng aking partner, no, in behalf sa buong Showmaking. Una, nagpapasalamat kami sa tiwala nyo na tayo nagkasama-sama ngayon. Itong pinasok natin, negosyo ito. At ang good thing, ito yung susunod o wave ng future ng negosyo. And napapansin ninyo, katunying ang bilis ng, I would say, yung traction or yung pagmamahal ng tao dun sa konsepto. Kasi kahit sa mga Mindanao, kahit sa Visayas, meron na rin mga online franchises na hindi namin inaasahan na ganun kabilis o acceptance nila. So gusto rin namin sabihin sa inyo guys na soon, unti-unti, dahil ilang months pa lang tayo, unti-unti raratingin din namin yung deliveries namin sa Visayas, sa Mindanao. Hindi huto, pag online franchise ka ngayon, mayaman ka na bukas. Yun ang napaka-importante. So, kailangan willing to learn tayo and maging patient sa negosyo. Lalong-lalo na ngayong katunying, pandemic. And at the same time, may mga lockdown na nangyayari. Pero rest assured na kami ng partner, continuous ang innovation, continuous ang improvement. At good news, katunying, kalo-launch lang natin ng Showmaking Express. And in 2 days, sold out kagad. Grabe, no? In 2 days, sold out kagad. Express talaga. Express talaga. And maglo-launch pa kami ng mga bagong opportunities na pwede niyong pagkakitaan. Nakakatuwa naman yan. At natutuwa ako na naging party na ako ng pamilya ng Showmaking. Kaya wala ba tayo dyan, boss? Tama. Thank you po sa inyo. Be a Showmaking online franchisee na. Simple lang, di ba?